Mula sa Batangas City ay babiyahe pa ako papunta dito sa Taysan. Dito pa mismo sa pinakadulo, dahil yung likod nga natin, kagaya na sabi ko kanina, ay boundary na ng ng Lubo. Makalampas dito sa Zigzagan yan, dahil mga dumadaang jeep, mga biyaheng Lubo yan. Dito pa mismo sa pinakadulo, kung saan kakaunti yung taong dumadaan, yung mga paila-ilang sasakyan lang. Kasi nga, napakamahiyain ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung aking vlog. Hindi ko alam kung paano ko mag-start, kung ano yung aking sasabihin, na itong lugar na ito isa sa mga nagpaano sa akin, yung mga nagpatanggal ng kaunting hiya. Good morning, welcome to Taysan, Batangas. Welcome to St. Lorenzo Ruiz Parish, dito sa Barangay Dagatan, Bayan ng Taysan. Napakaganda talaga ng ito, ng simbahan yan. Kakatapos lang ata ng misa. So kung napanood yung mga part yung vlog natin nung nakaraan, ay ayun, galing tayo dito, pero ibang araw na to mga part, kasi nung araw na yun ay medyo tinanghali na tayo ng alis ng bahay at medyo may katiri ka ng araw. Kaya ay nagdesisyon ako na na umuwi na. So ngayong araw na ito ay bumalik tayo dito sa Bayan ng Taysan. So dumaan lang tayo dito sa sa simbahan. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga part yung vlog ko nung itong huli, itong susundan nito, ay ilalagay ko yung link sa ating comment section para mapanood nyo. Okay, diretso tayo. So, pinakita ko lang ulit at ayun, dumaan na lang ulit at para dito tayo mag-start mag-vlog. So ang plano ko dapat nung isang linggo mga part, pagkagaling natin sa Mount Baclas, sa pinuntahan natin na napakagandang bundok dito sa Bayan ng Taysan, ay after nga nito, nung punta tayo doon, bala ko sana ay diretso tayo dito sa kanan, sa parteng paakyat dito sa Bayan ng Taysan. So parang yung way papuntang Lubo, Batangas. Yung kaso nga lang ay hindi ko na diniretso, medyo tanghali. So ngayon ay babawi tayo mga part. So na ito, kumbaga ilang araw na nakalipas buhat nung sinundan itong vlog tong nakaraan. So hindi na ako nakapag-vlog masyado mga part nung nakaraan kasi nga ay dumaan dito sa atin sa Batangas ang bagyong Christine na napakalakas at madaming na salanta mga part. Pinalulungkot man natin ay may mga kababayan tayo na nadaanan ng bagyo at madami din ang nawala ng tirahan at mga binaha. So maswerte naman tayo at hindi tayo naapektuhan. Pero yung tulay na nagdudugsong sa buhat sa paloob or pabukid sa Batangas City papunta sa bayan mga part, yung 4 na tulay sa amin ay sinara nung mga panahon yon. Kaya wala basta-basta na makakapasok o makakalabas ng Batangas City dahil nga sobrang delikado at napakalakas ng baha mga part sa mga tulay. So yun, sa dahilan kung bakit siguro bago ko may upload ito ay isang linggo mahigit na itong susundang vlog natin mga part. So medyo tayo, kumbaga dumaan sa kalamidad. So yun, at sa mga oras na ito mga part at sa araw na ito ay tutuloy natin ang pag-explore natin dito sa Bayan ng Taysan. At papakita ko sa inyo yung mga lugar na hindi nyo pa nakikita dito. Although na na naman tayo dito, malimit naman tayong pumunta dito, pero gusto ko kasi yung nakikita niyo din. Alam ko na hindi lahat ay nakakapunta sa lugar namin dito sa Batangas. Kaya ayun, kahit paunti-unti or pautay-utay ay may pasyal ko kayo dito sa amin. So diretso tayo at ako bahala sa inyo mga part.
napakaganda ng mga kalsada dito mga part, na paboritong daanan ng mga nagra-ride papuntang Lubao, Batangas. Dahil ano, dalawang way na pwede nyo daan papuntang Lubao, Batangas. Pwedeng dun sa Tabangaw Lubao Road at pwedeng dito sa Taysan Lubao Road. Pero mas madami dito mga part ng dumadaan kasi paborito ng mga riders yung kurbadahan dito. Napakaganda ng daan dito mga part. Animoy parang ano, nasa Marilaki. Pero hindi ko na sinabi na ganun ang ano, ganun na ganun ang itsura, pero napakaganda. Makikita nyo yan, no? Yan, kukurbada tayo dito. At ayun, i-check niyo sa ano, sa Google Maps yung Taysan to Lubao Road. Nako, makikita nyo mga part na talagang sigsagan ang mga kalsadahan. Okay, dito pa din tayo sa Barangay Laurel. Ang kasunod nitong barangay dito sa Taysan, going to Lubao, ay Barangay Pinya. Then ang sunod dun sa Barangay Pinya ay Barangay Bacau. So dito sa parteng paunahan natin, oy, kitang-kita pa yung ano, yung mga kawayan, oh, na halatang ano, nahagupit ng hangin nitong bagyo. Ayan, oh, parang halos ano, nawala ng dahon yung mga kawayan dito. So dito sa parteng ano, paunahan natin ay madadaanan natin dito yung tulay ng Bacau. Pero sa pagkakaalam ko ay pagliban itong ano, tulay dito mga part ay Barangay Pinya. Pero hindi ko lang sure mga part, makikitama na lang kung sakaling may makakapanood dito na taga dito sa Taysan. Ayan, ang laki ng ano, ang laki ng tubig, oh. Tigil lang tayo. Nasa tabi naman tayo, malawak masyadong daan, oh. Kaya goods naman kung titigil tayo dito. Okay, silipin lang natin. Ayan, dahil sa malakas at malaki ang naging baha at naging ulan itong nakarang bagyong Christine, ayan, doon sa may bandang dulo ang daming tao. Itong kalimitang ano, itong ilog ng dito sa may Barangay Pinya or Barangay Bacau, kung ano man ang nakakasakop dito, ito yung dinadayo ng mga taga San Jose Sico at iba't ibang barangay dito sa ano, Taysan, Batangas. Dahil sa maganda nga dito maglaba, kalimitan ano, dumadayo pa talaga dito, hindi lang para maligo, para maglaba din. Tapos kung hindi ako nagkakamali, ang bundok na yan na nasa harapan natin, yung kabila na yan, yung Mount Baclas. Tapos may daan pa doon sa kabila, sa pataas doon, na ayun ang way papunta sa Lubao, Batangas. Kasi itong daan ito ay kukurba pakaliwa, tapos kakanan, abot doon sa may bundok doon sa kabila. Medyo malitlit ng baha, pero sa personal mga part ay natitiyak ko na medyo tumaas ang baha kasi dito sa parteng ibabaw ay ano, may bakas ng ano, pinag-agusan ng baha. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow. Okay, ang dami pa nagdatingan ng part. Mga naka Hilux. Yung mga yung gusto kong kotse, pero hanggang gusto lang. Tapos ang dami pang ano, nagpupuntahan. So, mga kakarating lang. Ang dami doon.
At napansin ko dumaan si ano, kung nakikilala ninyo si Batang, yung vlogger dito sa amin sa Batangas, ay ayun, dumaan yung ano kanyang tatayan, si ano, yan nakamotor mismo, yan si paring Dayo. Hindi ko lang sigurado mga part kung kasama niya doon sina Batang. Tapos ang ganda nung ano, yung Hilux ata o Raptor yun na kulay pula, pero ang gusto ko mga part talaga kulay blue, magkakameron ako niyan. Tapos yun, dami na nanliligo. Yung kagaya na nasabi ko kanina, ay ang daming nagpupunta dito para magligo at para maglaba. Ayun, kasi sino ba naman kung merong ganito kayo sa lugar ninyo na ilog, aba, mas maganda dito maglaba kaysa sa dun sa atin na ano, na yung sa Poset, sa gripo, naku, hindi tayo basta-basta pwedeng madami ng gamit na tubig kasi mas mahal ang ating babayadan. So yun, diretso tayo. Napakaganda ng lugar dito. Ang ganda ng tulay dito. Ang pangalan ng tulay na ito ay ayun, Bacau Bridge. Pero sa pagkakalam ko mga part ay Barangay Piña pa itong ating dadaanan bago pa ang Bacau. Pero hindi ko alam kung bakit Bacau Bridge na ang tawag dito. Pero siguro itong ano, itong ilog na to ay tatagos dun sa Bacau, kaya ayun. Diretso ulit tayo mga part. Medyo kumukulimlim na, medyo lumalakas ang hangin. At ayun, kaya tinigil ko na yung ano, pagpapalipad ng drone. Gusto ko pa sana na madami akong aerial shots dito. Ay kaso nga lang mga part, ay medyo natakot ako. Doon sa parting yun kanina, na doon ako nakatingin sa monitor. Tapos may ginagawa ako, yung inaayos ko yung settings. Hindi ko alam na hawak-hawak ko pala yung pinaka-controller, yung pinaka-joystick. Ay umano pala, bumababa at saka umiikot. Buti at napatingin ako, malapit na dun sa sanga. Sana ay bagsak dun sa, sa tubig, dun sa ilog. Ako, dilikaduhin na naman. Kaya isang pangitain na yon na kailangan na itigil. Ibaba na agad yung ano, ating drone. So ayan, nakataas na tayo dun sa baba, yung pinanggalingan nating ilog. Yan, medyo ano na ito, dire-diretso ng pataas. Maganda ng mga kurbadahan dito mga part. Halos dito na nagsisimula yung mga magagandang kurbada. Nasiraan na ata to. Okay, yun, kapatid ni Blossom. You'll always believe my eyes, crying on my pillow. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Okay, welcome to Barangay Bacau dito sa bayan ng Taysan mga part. Kung may naririnig ako ditong agos ng tubig, you know, ewan ko lang kung naririnig ninyo, pero siguro dito nanggagaling yung kaninang ano, yung ilog dun sa nadaanan natin dun sa may tulay. So diretso ulit tayo mga part. Napakaganda ng ano dito. Para no, kitang-kita naman nyo na kahit napababa ito ay mukhang ano, hinangin din talaga ng ano, ng bagyo. Inabot ng ano. Akala ko dati ay safe kapag handong ka sa ano, sa likodan ng mga pabundok ko. Pero hindi pala oh. Nasa itsura nila ng ano, na talagang naubusan sila ng mga dahon oh. Okay, diretso tayo. Okay, kitang-kita nyo naman oh. Napakaganda ng mga kalsada dito. Sinubukan ko ulit magpalipad ng drone, kaya tumigil ako doon. Kaso ayan, hindi ko alam kung ito nakaka-apekto itong, kumbaga yan, yung tower na yon. Masama ang signal, nawawala ng connection sa controller ko yung drone, kaya binaba ko na din agad. Ayaw ko kasi na ano baka mag-disconnect dito sa pabundok. Ay nako po.
Oh, ang lamig dito mga part. Huwag naman sanang abutan ng ulan. Pero yan, kita niyo sa ano, sa bandang itaas, oh, sa langit. Maulap. Uy, nagpapago, bakit kaya? Ay, naku, isa pa din dito. Baka kaya pangit ang signal talaga dito. Oh, napakaganda. Yan o, kalimitan ditong tinitigilan ng mga nagra-ride. So, ang ganda oh. Oh, lalo na yun oh. Yun yung Bundok Maynila. Nakarating na tayo dun mga part. Tapos ito yung ano, yung kanilang pinaka landmark. Shoutout. Oh, nasa parting kabundukan na tayo. Ilang kilometro buhat dito mga part ay mararating na natin yung pinaka boundary ng bayan ng Lubo. So siguro hanggang doon lang tayo or bago sumapit noon. Tapos babalik na tayo. Oh, grabe ang mga ano. Yung kawayan na ubusan na ng ano, ng dahon. Oh, lamig. Ang lamig ng ano, ng simoy ng hangin. Oh. Kita niyo yung kurbadang ito. Wow. Mapapabangking ka dito pero dahan-dahan lang. Mga sira ang ano, pero ang alam ko sadya na yung sinira. Hindi naman siguro yung dahil ng bagyo. Oh. Do. Kaya mas paborito ng mga nagra-rides dito dumaan. Oh, hindi na ako makahapit mga part, takot lang akong bumangking. Pero sa personal ang ganda oh. Oh. Grabe oh. Kita nyo mga kurbadahang yan. Oh. Kita nyo yan oh. Oh. Dati hindi pa gantong itsura nito nung ako yung nagpupunta dito. Kaya mapapadaan tayo dito mga part. Pakatigil nga. Kaya lang. Yan itong tinuturo ko ito, may puno ng sampalok. Teka lang. Siguraduhin ko lang walang sasakyan sa likodan. Pabalik tayo. May konting kwento lang ako. Dito tayo. Oops. Munti ko na may. Tigil tayo dito. Tatambay tayo mga part. May konting kwento lang ako sa inyo. Ayan. Ayan. Dito tayo mismo. Ayan. Ayun. Malaki ang kinalaman ng puno ng sampalok na ito. Tabi-tabi po. Papakita ko lang sa inyo kung anong view dito bago ko simulan yung aking medyo konting kwento lang. Ayan o. Pabalik yun. Yung takbo na sasakyan pabalik sa ano, bayan ng Taysan. So ito yung ano, yan, papunta yan sa boundary ng Lubo. Makalampas yan sa may sigsagan ay Lubo na. Napakaganda ng daan dito ano. Kwento ko lang mga part, balik tayo dun sa ano. Alam niyo ba mga part na nung nag-umpisa pa lang ako ay ito mismong pwestong ito. Ito mismo, kinakatayuan natin. Ayan. Ito yung aking malimit puntahan na lugar dito sa Taysan. Nung nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, mula sa Batangas City ay babiyahe pa ako papunta dito sa Taysan. Dito pa mismo sa pinakadulo dahil yung likod nga natin, kagaya na sabi ko kanina, ay boundary na ng ano, ng Lubo. Makalampas dito sa sigsagang yan, mga dumadaang jeep, mga biyaheng Lubo yan. Dito pa mismo sa pinakadulo kung saan kakonti yung taong dumadaan, yung mga paila-ilang sasakyan lang. Kasi nga napakamahiyain ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung aking vlog. Hindi ko alam kung paano ko mag-start, kung ano yung aking sasabihin. So buhat sa Batangas City, abot pa dito, nag-iisip ako kung ano yung mga sasabihin ko sa aking vlog habang bumabiyahe. Yun, napakahirap ng ginagawa ko dati kasi nga mahihain ako. Ngayon naman mahihain pa din pero medyo nabawas-bawasan. So kaya kagaya nga sabi ko kanina na
na itong lugar na ito ay isa sa mga nagpaano sa akin, yung mga nagpatanggal ng kaunting hiya. Kasi dito ako malimit talaga bumalik. Dito ako nagba-vlog. Kahit intro lang ng vlog ko, dito ako pumupunta. Para lang may intro agad ako. Kasi ang ginagawa ko noon, halos hindi naman ako nagsasalita sa aking mga vlogs. Kung gusto niyo kung may interest kayo na makita yung aking mga vlog, ay hindi ko naman yung mga vlog ko dati, hindi ko yung pinapawi, nandito pa din sa ating YouTube channel. Binabalik-balikan ko pa din yung mga una kong video na ayun, medyo kumbaga nakakahiya. Good day mga part. Today andito tayo sa Taysan, Batangas. Bale, susubukan lang natin ating nabiling bagong action cam. Bale, nakabili tayo ng action cam na SJ6 Legend. Bale, ito lang muna ang ating nakayanan kasi medyo mahal pa din kasi ang GoPro. Medyo ito lang ang nakayanan na ating budget, kaya okay na din to at maganda din naman ang quality ng kanyang video. Para sa kagaya kong nagsisimula pa lang sa pagmamotovlogging, sulit na din ito. Bali, samahan nyo ako ngayon. Susubukan natin itong ating bagong nabiling action cam. Samahan nyo ako sa aking pamamasyal. Pero hindi ko talaga pinapawi kung basta medyo may konting kaibahan na buhat nung nagsisimula pa lang ako hanggang ngayon. Kumbaga kahit pa paano naman ay nagkameron ako ng improvement sa aking ginagawa. Hindi ko sinasabing magaling ako mga part, pero kung makikita nyo yung mga video kong ginagawa dati sa video kong ginagawa ngayon, ay may konting pagkakaiba naman. Medyo kumbaga nag-improve tayo. Biruin nyo yun, napakalayo ng binabiyahe ko, makarating lang dito kasi walang tao, walang makaka-interrupt kasi nahihiya nga kapag nakikita ng tao. So ayun, nakalauna naman ay kahit na may mga tao nakakapag-vlog ako, basta wala namang pakialam pagdating sa ganun. Medyo minsan tinatawanan ng iba kung ano yung pinagagawa, pero tinatawanan ko na lang din sila. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all